Hello Kuwait and Philippines, hello Middle East, and hello world. This is Rachel from ICC Kuwait and tunghayan po natin ang kwento sa isa sa mga estudyante namin dito sa ICSA na nakapagtapos na sa Diploma in Health and Social Care. So, welcome po sir dito sa ating kwentong ICSA. Ayan, so magpakilala po tayo sa lahat ng mga nanonood sa atin ngayon. Hello everyone, I am Andy Castro de la Peña. I am 36 years old. Now currently work here in Kuwait for 9 years. And the reason why I'm here in Kuwait is to help my family, of course. Yes. And for 9 years, I've been a lot of experience here in Kuwait. Yung culture nila, yung... Yes, kasi 9 years is napakatagal na noon dito, di ba? So, sir, sa pagiging 9 years mo bilang isang OFW, ano yung nag-udyok sa'yo or ano yung nagtulak sa'yo para naisipan mo na mag-aral ulit? Kasi, 2005, yung course ko kasi is nursing. Hindi ko siya natapos, hanggang second year lang ako. Yes. Eto, nalaman ko na meron palang ICSA dito sa Kuwait. Kaya, yun. Yes. So, paano mo siya, sir, naisipan na mag-enroll sa Diploma in Health and Social Care? Sa tulong din ng aking kaibigan na si Ronald, kasi nakita ko siya na naka-uniform na ano, ay, saan ka nag-aaral? Ganun. Tapos sabi niya sa akin, try mo. Sabi niya sa akin, oo. Sabi niya, hanggang sa April 10 yun. Ayan, so pagiging isang OFW ng 9 years and now nakapagtapos ka na sa course mo sa Diploma in Health and Social Care na which is connected pa rin siya sa course mo before na nursing. Yes, kaya nga, pinurso ko siya. Kasi yung nursing kasi mag-a-assist ka pa rin ng pasyente. Yes. Pero ito is Diploma in Health and Social Care. So which is aligned pa rin siya doon. So, sir, ano yung mga natutunan mo dito sa ICSA habang nag-aaral ka? Like for example, sa course mo, sa pagiging estudyante mo na bilang isang OFW, yon. Marami. Katulad nung kung paano vital signs. Yes. Yung mga pinag-aralan kong noon, Sa nursing mo. ako, na-continue ko dito. Kaya, kumbaga na-refresh yung mga ideas mo, yung mga knowledge mo. Ayan. Kasi gustong-gusto ko talaga maging nurse eh. Pero dahil nga sa... may mga may mga trials, may mga challenges na dumating. Ayun, pero thankful pa rin tayo kasi nang dahil sa mga challenges na yun, nang dahil sa mga trials na yun, dumating tayo sa point na andito tayo. 'Di ba? So, yun yung magiging grateful pa rin tayo na na-experience natin yun. Yes. Kasi saka may chance ako dito. Yes. I-continue kasi kumikita na rin ako. Yes. Ang kagandahan doon, kasi yung pagiging isang estudyante mo and the same time isang anak, as a family or brother or sisters, di ba? Nakakatulong ka sa family mo. At the same time, natutulungan mo yung sarili mo na mag-upgrade, mag-uplift ng qualifications mo, di ba? So, yun yung napaka-importante talaga, napakagandang bagay na hindi mo akalain na mangyayari siya within. Kasi nandito tayo sa Kuwait, hindi naman natin iniisip na makapag-aral tayo. Kasi iba naman yung purpose natin. Bakit pumunta tayo dito sa Kuwait, di ba? Kaya ganap po yung opportunity na to. Ayan. So, bali si Sir Ronald yung nagbigay ng information regarding sa ICSA. So, sir, ano yung future plans niyo po, sir, na ngayon is tapos ka na sa course mo? Yun, mag-a-apply sa ibang bansa naman para, kasi 9 years na rin naman ako dito. I-try ko itong health and social care na magiging caregiver sa ibang bansa naman. Okay, yun. So, yun naman talaga yung purpose natin, bakit tayo nag-aral, di ba? So, tsaka para makadiploma rin at the same time. Number 1 talaga yun. And, sir, matanong ko na lang din, sa pagiging estudyante mo, paano mo siya na-manage or na-handle yung pag-aaral mo at the same time sa trabaho? Total every Friday naman to eh. 2 to 6. 3 to 6. Yun, okay naman sa boss ko na mag-aral ka. Ayan. So, kumusta yung pag-aaral mo, sir, with your instructors po? Ay, napakagaling po. Yung parang, ang dami namin natutunan kay Sir Mark. Yun nga, yung parang binibigyan niya kami ng mga payo,
kung ano yung mga dapat at hindi dapat sa isang pasyente na gawin yan. So, bali, kasi si Sir Mark Kevin talaga yung experience niya bilang isang instructor or teacher kasi talaga siya, and then pagiging nurse niya. So, naano niya yun. Kumbaga, nagagawa niya yun, na ibibigay niya din sa mga estudyante niya, na isi-share niya talaga yung mga experiences Kasi niya. alam namin in the future magagamit namin. Yes. O kasi mahalaga din yun. Kasi hindi lang siya yung, kumbaga yung pagiging caregiver natin is self-learned. Hindi lang siya ganun. Kailangan mo talaga ng proper training doon. Kasi marami namang ma-experience na bilang isang caregiver. Ang daming nagtatrabaho bilang isang caregiver. Pero napakalaking bagay pa rin kung meron tayong proper training. Meron tayong proper education bilang isang healthcare or caregiver. Kasi pasyente yung aalagaan natin. Yes. Buhay ng tao yung dinidil natin dito, di ba? Kasi Kailangan natin na maging careful sa mga... yes, kasi kunting bagay lang, hindi natin alam anong mangyayari. Kunting mistake lang natin, hindi natin alam kung anong mangyayari. Yes, yun yung mga tinuro niya sa amin. Kaya, Yes. Yan. So, di ba, nakaka-touch din na yun. Yung hindi naman siya talaga, pero tinuturo niya sa inyo yung proper way talaga. So, number one kasi yun natin, number one yun na kailangan nating matutunan bilang isang competitive na caregiver or healthcare assistant. yes, tama. Yes. So, ano yung magiging advice mo sa lahat ng mga classmates mo ngayon na patuloy na nagsusumikap na matapos yung kanilang modules? Advice ko is, yung parang i-enjoy lang. I-enjoy lang. Kasi minsan nakaka-pressure, na, hindi pa ako nakapag-submit, hindi pa ako nakagawa. Time management lang din. Yes. Oo. Kasi syempre, may mga kanya-kanyang trabaho tayo. Trabaho, Diba? yung parang, paano to? May ginagawa pa akong ganito. Iano mo lang, parang relax ka lang. Yes. So, ganun talaga siya. So, ano naman yung magiging message mo sa lahat ng mga viewers natin sa nanonood ng live na to ngayon? Kasi syempre, ikaw 9 years ka bilang isang OFW. Ang dami mo nang napagdaanan dito sa Kuwait. At the same time, bilang isang estudyante, marami ka ng mga learnings. So, ano yung magiging message mo sa kanila mga advices mo? Yung mga gustong mag-enroll or ipagpatuloy yung pag-aaral, may chance pa. Yes. Like dito sa ICSA, bibigyan kanila ng chance para matupad yung dreams mo na makatapos or makapag-aral ulit. Yes, yun talaga yung number one na parang gagawin natin kasi yung pagiging OFW natin hindi siya natatapos dito sa Kuwait lang. Yes. So ang dami kasing opportunity talaga na pwede natin i-grab. Kailangan talaga lang natin na i-equip yung sarili natin ng skills, ng knowledge, and of course, diploma. Kasi yun yung pinaka number one talaga na importante, yung diploma natin. Kasi alam natin, lahat tayo may experience na kung paano mag-apply ng trabaho. Ang unang tinatanong talaga, ano yung natapos mo? Yes. Di ba? Number one talaga siya, ano yung At yung natapos mga mo? credentials mo. Yes, oo. So, mas maganda talaga, mas maaga, as soon as possible, mas maganda talaga na makapag-aral tayo, magiging prepared tayo sa opportunity na darating. Kasi, nandyan, yung opportunity, marami dyan sa labas. Ang dami dyan, nag-aantay lang yan na magkaroon tayo ng qualifications to grab that opportunity. Kasi, ang dami nating pwedeng ma-applyan eh. Diba? Tsaka magtyaga ka lang, 9 months, ang bilis lang. Yes, Tignan mo oo. kayo, natapos na ako. Kaya, Hindi makakalain na tapos ka na sa course mo, di ba? Sa 9 months. Oo. Parang, kailan lang ako nag-enroll? Di ba? kailan lang yung parang, ano ba to? Yung parang, Tapos na pala ako. Di ba? So, minsan, darating ka sa point na, pasasalamatan mo talaga yung sarili mo na nakapag-decide ka 9 months before. Di ba? Kasi kung hindi ka nag-decide na mag-aral, hindi tayo darating sa point na to na nag-uusap. Di ba? Yes. Hindi mo ma-share yung kwento mo sa lahat ng mga kababayan natin kasi hindi siya madali yung pagiging isang OFW kasi 9 years, napakatagal talaga ng 9 years. Di ba? So, yes. at least ngayon, unti-unti, kasi diba dahan-dahan lang talaga, magagawa natin ng way yung mga Yes. pangarap natin na ma-achieve natin siya. Kasi lahat tayo may opportunity, may pagkakataon tayo na abutin yung mga pangarap natin. Nasa sa atin lang talaga siya kung paano natin siya sisimulan. Yes, tama. Ayan. So, and congratulations kasi natapos mo na yung course mo and sobrang saya namin in behalf of ICC. Napakasaya namin na
lalo na sa mga iksanyan na unti-unting nakapagtapos na sa kanilang pag-aaral. Kasi yung success nyo is magiging success din namin yan dito sa ICC. And of course, yung pinapre-pray namin, after the course, makapagtapos kayo ng pag-aaral, makapagtrabaho na kayo ng dream job nyo or sa dream country ninyo. Yun talaga yung pinapre-pray namin dito sa ICC. Kaya si ICC gumagawa din ng paraan, nabibigay kami ng mga job orientations, job workshop, para at least makatulong kami kahit paano sa mga students namin na nakapagtapos na ng pag-aaral. Kasi yung pag-aaral, yun yung stepping stone natin. Yes. After sa pag-aaral natin, doon na naman tayo sasabak ng panibagong journey natin na doon siya magsisimula. Kumbaga may kika na. Yes, oo. Kasi, Diploma. yes, kasi yung pag-apply ng trabaho, hindi lang siya isang, okay, matatanggap ka na kagad. Meron siyang, kumbaga kailangan mo siyang pagtrabahuan yung pag-a-apply ng trabaho. So, congratulations, Sir Andy. Thank you so sobrang much. saya namin dito sa ICC. Thank you And sa we wish you, ICSA. Yes. Yeah, sa opportunity na binigay niya. yes, and we wish you that, kumbaga magkaroon ka pa ng mas magandang opportunity after dito. Kasi hindi natatapos sa pag-aaral yung mga gusto nating abutin. Di ba? Kasi marami pa tayong bagay Yes. na aabutin, i-achieve after makapagtapos ng pag-aaral. Kumbaga ito na yung simula. Yes, ito na yung simula. Kasi ito yung magiging, kumbaga, bala mo. Ito na yung magiging baon mo sa pag-apply mo ng trabaho, which is yung diploma mo na internationally recognized. Kasi yung Diploma in Health and Social Care, it is internationally recognized siya with 120 units para sa mga level 4. And of course, ito kung halimbawa gusto niyo mag-apply ng Canada, sa UK, or Australia, pwede natin siyang ipa-WIS evaluation. Kasi yun naman talaga yung kakailangan natin, WIS evaluation. And pwede rin natin siyang ipa-apostle. And kagandahan dito, wala siyang expiration. Anytime, magagamit natin yung diploma natin sa pag-apply ng trabaho. Kasi kahit saan. Kasi internationally recognized siya. So worldwide recognized po yung diploma na ma-receive ninyo. So, yan. Thank you so much everyone sa panunood dito sa aming kwentong ICC, and hopefully na-inspire kayo sa kwento ni Sir Andy, which is isa siyang OFW dito sa Kuwait, 9 years na nagtatrabaho, and ngayon tapos na siya sa kanyang course na Diploma in Health and Social Care. So, patunay si Sir na hindi hadlang ang edad, hindi hadlang ang status natin sa buhay, walang hadlang kung gusto nating makapagtapos ng pag-aaral. Kumbaga, walang imposible talaga. Kung porsigido ka. Kung porsigido ka, determinado ka na makapagtapos ng pag-aaral. So, nandito si ICSA para gabayan kayo, tulungan kayo na makapagtapos ng pag-aaral kasi lahat tayo nangangarap na makapagtapos ng pag-aaral. Yes. So, kahit dito man lang, tuparin natin yung pangarap natin para at least magiging isang fulfillment yun sa atin. Nakaka-proud na, sobrang nakaka-proud na yung pagiging isang OFW, napapaaral mo yung sarili mo, at the same time, nakakatulong ka sa pamilya mo. Yeah, exactly. Yes. And so may gusto ko bang pasalamatan kay Sir Mark Kevin, sa mga instructor mo. Sir, thank you sa lahat ng tinuro mo sa amin. Salamat sa gabay. Yun, sa family ko and kay Lord. Yes. Thank you so much, Randy. And yan, sa lahat ng mga kababayan natin na nakakapanood ng live na to or makakapanood pa ng live na to. Ayan, so kung gusto niyo pong malaman yung mga detalye ng course po, mag-message lamang po tayo sa aming WhatsApp number, +965 99302850. And maraming salamat po. Ako po muli si Ms. Richelle and kasama ko si Sir Andy, ang nagsasabing ICC, your partner in success.